Eto na nga mga kapatid, magandang umaga, tanghali o anong oras naman ito mapanood. Dito galing sa ating Net25. Ito ang title, naku, napaka-importante nito. Ilang idinadawit sa anomalya sa flood control project, nakalabas na ng bansa. Agoy. Hindi naman sa pinangungunahan natin, no? Ang opinion lang sana natin dyan. Ang ginawa sana kinontempt na yung mga pumipikit-pikit, yung mga hindi makasagot ng maayos, yung may kahina-hinala, sana ho kinontempt nyo na. Diba? Para wala na tayong wala na silang tatakas, wala nang tatakas. Eh ang problema nakatakas. So paano na yan ngayon? Delikado yan mga kapatid. Tara, simulan na natin. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Yes, maraming salamat sa Fiber ni Juan. At ano na ang balita? Pakinggan po natin, mata ng agila. Impormasyon. Pero hindi. At kaugnay niyan, nangyari na nga ho ang pinangangambahan dahil ibinunyag mismo ng chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee na nakapuslit na palabas ng bansa ang ilang mga sangkot sa manumalyang flood control project. Ito'y batay sa kanyang mga nakalap na mga impormasyon. Pero hindi umano niya ito mapipigilan dahil wala pa namang kasong silang kinakaharap. Yun nga kasi nga, nag-uusap-usap pa lang naman dyan. Kaya ngayon nga, gaya ng sinabi natin, na sana hindi na pinalabas. Kinontempt na nila para hindi na makagawa ng mga plano, makalabas man, o hindi naman kaya mag-uusap-usap sila kung paano yung pinakamatinding pagsisinungaling pa ang pwedeng magawa. Kung sakaling gumagawa nga talaga ng masasama, kung sila ang sangkot. Kasi, alam nyo, pinaniniwalaan kung bukod sa kanila, mayroon pang mga ulo, hindi pwedeng sila lang ang yumaman. Hindi pwede sila lang ang kumatkong, mayroon pa talaga yan. Atin ang live report ni Mean Corbera. Mean, binanggit ba ni Senador kung sino itong mga nakapuslit na ng bansa? Hindi, no? Alex, hindi pa pinapangalanan pero isa sa mga kontraktor ay pinadalhan ng show cause order ngayong araw para ipaliwanag sa loob ng 3 araw bakit hindi siya aarestuhin o maaring ipakulong ng Senado. Yan ay dahil sa patuloy na pangiisnab sa pagdinig ng Senado. Nagbanta si Senator Marcoleta na hahabulin at ipapaaresto ang sinumang kontraktor at iba pang DPWH officials na mabibigong sumipot sa mga pagdinig ng Senado. Bakit ganon? Bakit sumipo tapos ayaw sabihin, Sir Marcoleta? Sana po sinabi nyo na po, no? Para talagang magkaalamanan na. Kasi yung ginawa nila kay BP Sara, pumunta lang sa ibang bansa kasama yung pamilya. Kasi travel nila yun sarili nilang travel yun Pero bakit ganon? Pinicturan na, binidyoan pa, yung CCTV, inilabas pa, minidya pa, tapos ginawa pang masama si BP Sara. No? Wala namang pagtakas na naganap noon. Talagang parang ewan ko kung nagbakasyon o may pupuntahan sila o may mga target silang gagawin. Something like that, Pero ito, kay nahinala sila Tapos dapat po pangalanan. Yun lang ang sa atin. Sir Marcoleta, hindi naman natin pinangungunahan kayo. Pero mas maganda siguro kung sasabihin nyo na agad para nakalista na sa amin, sa utak namin, kung sino yung mga yon. Di ba? Bukod noon, baka maisip namin, baka bata ni ganito to, bata ni ganyan yan. Baka mag-connect. Kasi tuloy natin, no? Nakalabas na umano ng bansa ang ilan sa mga idinadawit sa maanumalyang flood control project sa bansa. Ayon kay Senator Rodante Marcoleta, ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, nakatanggap siya ng impormasyon na nasa Amerika ng ilan sa mga contractors na una nang pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos na nakakuha ng malalaking kontrata sa DPWH. Gayunman, hindi maituturing na tumakas o nagtago ang mga ito at hindi naman sila maaring pigilan ng komite lalo't wala pa naman silang kinakaharap na kaso. Hindi naman ibig sabihin lumabas dahil doon. Merong nandyan sa ibang bansa. Sa madaling salita, dahil wala namang kaso, wala pang pwedeng maging ganon, bachi-bachi na muna. Kunwari bakasyon o nagkataon. Yun lang. Malay mo, baka umuwi naman sila. Hindi ko naman sinabi na nagtago. Okay. Sa bagay, mga mayayaman, baka hindi naman tumakas, hindi nagtago. Kasi pag sinabi mong tumakas, ibig sabihin nun, inaaresto ka o meron kang kinakaharap na kaso.
Ganon siguro, no? Inisip ko tuloy si, sino ba to? Si Harry Roque. Parang wala pa namang kaso yun, Pero pugante agad yung tawag sa kanya ng mga taga-kabila. Wala lang. Naisip ko lang. Malay mo, baka mali ako. Comment po, pasuyo lang. Yung kay Harry Roque, ba kinasuhan na ba siya ng korte? May kaso na ba siyang kinaharap? O baka hinihiring lang sa, sa House of Representative dati, tapos pumunta na siya ng ibang bansa, ang tawag na agad sa kanya, pugante. Yun lang. Hindi natin sigurado, no? Baka may kinakaharap talaga, o hindi naman kaya, tinatawag lang na pugante kasi nga, hearing yon. Dito naman mga kapatid, sinasabi ni Sir Marcoleta na baka nga hindi mo matatawag na tumakas kasi nga hindi pa naman kinakasuhan. Yun lang. Nagkakaroon tuloy ako ng kumpara-kumpara sa aking isipan. Kasi nga, hearing din to no? Pagdinig din to Okay, tuloy po tayo. Kusang tumakas, hindi. Kasi sa informasyon, inahanap nga kung present sila, may nagsasabing nasa ibang bansa. Sa ngayon, inisyuhan na niya ng Blue Ribbon Committee ng SOCOS order si Edgar Acosta, Yan. ang presidente ng High Tone Construction and Development Corporation na una nang ipinasabpina ng komite pero hindi pa sumipot sa ikalawang hearing nitong Lunes. Kasi pag sisipot din yan, pagtatanongin yan, wala na naman detalye yan. Kasi, naalala ko, nung nag-hearing dyan, una, pangalawa, kapag sumasagot sila, laging incomplete. Laging, di ba, pansin nyo? Kaya nga kayo pumunta dyan dahil alam nyo na ang isasagot nyo. Dapat alam nyo na kung ano man ang isasagot nyo, how many, at ilan, at kailan, at kung may ghost project, kung hindi ka talaga kasama dyan, dapat meron kang pambuga. Kaso ang problema, puro laging incomplete ang sagot nila, sa susunod na hearing na lang ulit. Paano pag makapag-ready sila? Yun iniisip ko dyan Kaya dapat talaga pag may mga nandiyan dyan at pinaghihinalaan naman na nagsisinungaling, contempt muna. No? Para sa susunod na hearing, pag umatin man sila, hindi sila handa. Bakit? Hindi na sila nakakausapin ng mga mas matataas pa Wala lang. Naisip ko lang. Opinion lang. Sa SOCOS order, pinagpapaliwanag si Acosta bakit hindi siya dapat ma-cite in contempt. May mga procedure kasi tayo, kailangan tinadaan, order, pagka hindi naman niya in-observe yun, sabina, mapipilitang huwaran. So, para naman hindi lang masabing masyado tayong mabalasik. Hindi naman yun ang ating pakay. Okay. Pakay natin, makatulong sila para mahanap natin ang maraming kasagutan sa maraming tanong. Sa bagay, no? Kumbaga, hindi naman kasi talaga sila yung pinaka sinususpetsahan ni Sir Marcoleta. Meron talagang mas malalaking tao dyan. Na nakabaon sa baha. May una ng kahilingan ng komite sa Bureau of Immigration na isuhan ng Lookout Bulletin Order o isailalim sa watchlist sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at Bryce Hernandez kasama ang 35 iba pang personalidad. Para kay Senator Jinggoy Estrada, ang pag-alis sa bansa ng ilang sangkot sa anomalya ay maituturing na pag-amin ng kasalanan o guilty na sa katiwalian. Oo. Lookout. Oo. And pag umalis ka, that is an admission of guilt. Right means guilt. Sa ngayon, ayon kay Marcoleta, may ilang kontraktor ang nagpadala na ng fillers sa kanya na handa umanong tumestigo pero ina-assess pa kung hanggang saan ang nalalaman nito. Kailangan anyang alamin muna gaano kalawak ang kanyang impormasyon sa mga umano'y anomalya sa Very flood good. control projects, kung ituturo ba ang mga posibleng kasabwat at kung magtatapat ng buong katotohanan. Oo. Alam nila, merong mga feelers, kaya lang, ang aking sinasabi, gusto ko munang makita yung extent ng kanilang sasabihin. Nalalaman siya. Kung wala namang bago, paano naman yun? So, maganda ma-determine natin, ano ba sasabihin mo? Meron ka bang ituturo? Magtatapat ka ba? Pagkatapos saka natin titimbangin. Samantala, isinampina na ng Senado ang asawa ng tinaguriang Queen of Flood Control na si Sara Diskaya na si Pacifico Diskaya. Si Pacifico ang nakalista na may-ari ng ilan sa siyam na construction companies na ginagamit ng pamilya Diskaya sa pagpasok sa mga government contracts. Ipinasabihan na rin ng iba pang opisyal ng DPWH sa 1st District ng Bulacan, kabilang na sina Engineers JP Mendoza, ang Chief of Construction Division, at Engineer Juanito Mendoza, ang
Accountant 2. Ipinatawag na rin ang General Manager ng Darcy and Anna Builders na si Darcy Kimel Respicio ang General Manager ng kumpanya. Ang Darcy and Anna Builders ay una nang tinukoy ni Senator Ping Lacson na nasa likod ng mga ghost projects sa Bulacan. Alex, sa ngayon naipadala na ng Blue Ribbon Committee sa Department of Justice, particular na kay Secretary Boying Remulla, yung kanilang request na maisailalim sa lookout bulletin o watch list yung 35 mga personalidad. Kabilang na dyan yung mga contractors at mga DPWH officials at iba pang idinadawit dito sa maanumalyang mga flood control projects. Madam, wala bang congressman? Sir Marcoleta, wala bang pinapatawag niya ng mga congressman? Dapat meron para talagang malakas ang highlights yan. Sabi ni Marcoleta sa Lunes ay kailangan humarap ang mga ito sa ipinatawag na investigasyon. Pinag-aaralan na rin, Alex, ng komite na magsagawa ng hearing tuwing Friday o kaya ay Webes kung kailan walang sesyon ang Senado para daw maging mahaba yung kanilang pagdinig at investigasyon dito sa maanumalyang issue. Yon! Gusto ko yon! Gusto ko yon! Gusto ko yon! Gusto ko yon! Meron ng schedule araw-araw para makita na nating dapat inspeksyonin ang Davao. Bakit Davao? Siyempre, pag bumaa sa Metro Manila, kailangan Davao Region ang imbestigahan. Sabi nila tuloy mo na tayo. Next. Ay, salamat no na pagtanto nila na gusto ng taong bayan yung medyo mahaba-haba na hearing, naman. hindi yung nagmamadali dahil alas 2 may session na sila. Okay, isang tanong, Mayan, sa madaling salita, hindi na papayagan o di kaya hindi na i-entertain ni Senador Marcoleta itong mga pinapadalang representative na mga kontratista at maging na mga DPWH officials. Tama. Wag na. Dapat sila mismo talaga. Kasi wala naman din maisagot yung mga representative Tama ako? Oo, Alex, kasi wala naman daw silang maisasagot. Oo. Ang kailangan daw ang nasumagot yung talagang may-ari at yung nakakaalam ng lahat ng proyekto at lahat ng dokumento tungkol dyan sa mga flood control projects. So, ibig sabihin, sa Lunes, simula sa Lunes, kung may representative na darating dyan, uwi, parang gano'n. Tama. Hindi naman papawin, Alex. Pwede naman silang manood at umupo doon sa gallery ng Senado. Pero priority pa rin na nandun sa harapan at sumagot sa tanong ng mga senador yung mga ipinatawag na resource person. Sarap naman tumambay dyan, mga kapatid, no? Ako gusto ko tumambay dyan para talagang, no? Sarap dyan, no? Live na live mo makikita yung mga ibang mga bobo. Okay, maraming salamat sa iyo, Mayan Corvera. Mata natin, dyan po sa Senado. Thank you. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood, mga kapatid. Update pa po tayo. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nakikita ang hustisya. Pakalat po ng ating video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Oh my God, we'll be back again.